Ako nga pala si Coco, 46 anyos na ngayon at lumaki ako sa isang masikip pero makulay na lugar sa Caloocan. Pero ang kwento ko ay nagsimula 20 taon na ang nakalilipas. Sa isang lugar na malayo sa ingay ng lungsod, sa puso ng kalikasan, at sa anino ng isang misteryosong bundok. Buwan ng Marso noon, halos papalapit na ang Semana Santa. Nang yayain kami ng kaibigan naming si Aisel na magbakasyon sa kanilang probinsya sa Nagcarlan, Laguna. Kasama ko noon ang matalik kong kaibigan at pinsan na si Juanon at wala kaming kamalay-malay na isang hindi malilimutang karanasan ang aming susuungin. Umalis kami ng umaga at hapon na nang kami makarating. Pagdating pa lang, ramdam na agad ang lamig ng hangin, ang katahimikan at ang ganda ng kanilang baryo. Hindi ko malilimutan ang luma nilang simbahan, gawa sa mga batong adobe, at ayon kay Aisel, may lihim daw itong lagusan sa likod ng altar, patungo sa bundok Panahaw. Isa raw itong sagradong bundok, tinarayan ng mga may dalang anting-anting upang magdasal at magpalakas, lalo na tuwing mahal na araw. Abot langit ang paghanga namin sa kwento ni Aisel, pati na sa mga kwento ng kanyang mga kamag-anak. Inabot kami ng madaling araw sa pakikinig, ngunit sa bandang huli, pinatay na rin namin ang gasera. Ramdam ang lamig ng hangin, amoy ng damo, at ang liwanag ng buwan na parang pumapawi ng lahat ng pagod. Kinabukasan, kaya nang napag-usapan, tutungo kami sa bukid ng pamilya ni Aisel. Pero bago yon, dumaan muna kami sa sikat na kainan ni Mang Berto, ang kanilang gotong kalabaw at pares, na sa totoo lang sabaw pa lang ulam na. Ngunit akala ko noong una, ang bukid ay parang karaniwang palayan lang. Mali pala ako. 3 oras kami naglakad patungo sa paanan ng bundok at 4 na oras pa paakyat. Ang bukid pala nila ay nasa gitna ng mga bundok, puno ng mga lansones at niyog at ang tanawin napapaligiran ng Mount Panahaw at Mount Cristobal. Ayon kay Aisel, kung ang Panahaw ay Holy Mountain, ang Cristobal naman ay tinatawag na Devil's Mountain. Maraming raw napapahamak doon at nawawala. Habang abala kami sa pagpulot ng mga puko, naramdaman ko ang kakaibang katahimikan ng paligid. Nang bumaba na ang tiyuhin ni Aisel dala ang mga ani, niyaya niya kami sa kabilang bahagi ng bundok. Doon ko nakita ang isang bagay na hinding-hindi ko malilimutan. Isang batis, sariwa, malamig, malinaw, parang pinturang buhay. Pero bago kami lumusong, nag-alay muna ng dasal si Aisel at inilagay ang isang piraso ng biko sa tabi ng batis bilang paggalang. Sinabihan niya kami, "Pwede kayong mag-ingay? Pero huwag masyado, huwag mangbato at huwag bastusin ang paligid, hindi lang tayo ang naririto." Hindi ko agad naintindihan, pero may naramdaman ako. Parang may mga matang nakatingin. Hindi ako sanay makaramdam ng mga ganon, pero sa lugar na yon, parang may mga presensya sa paligid. Lumipas ang halos 2 oras sa batis. Naglaro kami, nagtawanan, naligo. Pero nang mapansin naming papalubog na ang araw, nagpasya kaming bumalik. Habang tinatahak namin ang daan pabalik, napansin ko, "Pre, parang ito rin yung dinaanan natin kanina." Sagot ni, "Hindi yan, magkakamuha lang, saulado ko to." Nagpatuloy kami sa paglalakad. Nakakita kami ng ibon na hindi ko pa nakikita kahit kailan. Kakaiba ang kulay at kilos. Gusto sanang lapitan ni Juanon, pero pinigilan siya ni Aisel. "Huwag na, huwag galawin ang anumang hindi atin," sabi niya. Habang tumatagal, nararamdaman naming naliligaw na kami. Paikot-ikot. 3 oras na pero parang hindi kami umaalis sa lugar. Paakyat, pababa, paikot. Nagsimula nang bumaba ang dilim. 8:00 na ng gabi. Sa ilalim ng buwan, nakakita kami ng liwanag mula sa sulo. Tila may sayang kabayo at laking ginhawa namin nang makilala namin ang tiyuhin ni Aisel. Kasama ang isang matandang lalaki. Pagdating namin sa bahay, habang kumakain ng hapunan, doon ko nalaman ang totoong bahagi ng kwento. Ayon sa lolo ni Aisel, nawala na raw noon si Aisel sa parehong kagubatan. 8 taon pa lang siya noon. Ayon sa matandang albularyong kasama ng tiyuhin niya, si Aisel daw ay napaglaruan ng mga nilalang ng bundok. At sa kanyang pagkawala, isang nilalang na anyong babae ang tumulong sa kanya at pinaupo siya sa ilalim ng puno ng buko. Nang makita siya ng albularyo noon, nakaupo pa rin siya doon, tila iningatan, pinrotektahan. Ngunit paglipas ng panahon, hindi na raw ito maalala ni Aisel. Bigla akong napagtanto, baka hindi aksidente ang lahat ng nangyari sa amin. Baka habang naliligo kami sa batis, tayo hindi lang basta naliligo. Baka nang napagod kami at naupo sa ilalim ng puno ng buko,
Doon kami naligtas. At kung may nilalang mang tumulong noon kay Isel, baka siya rin ang tumulong sa amin. 3 araw kami na malagi sa Laguna, pero ang karanasang ito, dala ko habang buhay. Simula noon, naging mas mayat na ako sa kalikasan. Lagi na akong nagpapaalam at nagpapakumbaba sa mga lugar na hindi ko pag-ari. Dahil sa mundo natin ngayon, hindi lahat ay kayang ipaliwanag ng agham. Hindi man natin sila nakikita, hindi ibig sabihin, wala sila. Kung kwento mo ang magpapatunay, huwag kang matakot. Ibahagi mo ito para mas maraming matuto, gumalang at maniwala. Naway, nagustuhan niyo ang personal ko na karanasan sa Laguna. Maraming salamat sa pakikinig.